Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Pa-check mo kung may audio. Kasi ano to eh, naka-mic. Sana may audio. Sound check tayo. Kung may audio tayo. Hindi, kung ikaw lang sa loob, ikaw nga mag-soundcheck, tignan mo yung quality ng audio. Tapos papunas yung camera. Medyo cloudy. Hawakan mo yung camera. Yan. Okay, maganda. Okay, maganda. Mga ka-airsoft po, soundcheck tayo, no? Ano tayo? Kwentuhan with a matching ano. Dito ka no? Kwentuhan tayo with matching kape. Asan na yung kape ni Lucas? Sige na, all ka na, umuha ka na. Ayan pala. Kape yan. Ayan, yan ang sa'yo, no? Kaya kwentuhan tayo with matching kamustahan sa ating ka-airsoft before natin i-review and unbox to, no? Mga ka-airsoft, yung sitwasyon dito sa amin sa Bulacan, actually, walang gaanong tubig, walang gaanong ulan. Okay? Mag-ano ka, yung mic mo. Oo. Wala siyang ganong tubig, walang ganong ulan dito. Ang problema lang is hangin. Napakalakas ng hangin dito sa amin. Ibang-iba doon sa mga ordinaryong bagyo. Okay? Ay, shoutout ko nga pala, no, Sir Glenn, Glenn Mangahas. Mangahas of, yung furniture house dyan sa Bustos, Bulacan. Glen Furniture House, Bustos, Bulacan. Sa napakagandang anong tawag dito? Foldable table. Ayan, binigyan niya tayo ng foldable table. Nagpadala siya, no? Hindi naman tayo humihingi. Actually, nag-i-inquire lang ako. Sir, sabi kong ganun. Kasi naging customer natin yan. Magkano yung foldable table? Yun nga, yun long. Kasi di ba nakita niyo yung ginagamit ko nung nakaraan short lang. So, foldable. Ganda niya mga airsoft with a unique design. Kasi dati yung design nito parang plain lang, di ba, Lucas? Plain. Anong color yung dati natin? White, naging cream. Oo, white. No, ayan ngayon, ayan. Ganda yung pinadala niya, no. So, maraming salamat sa iyo, Sir Glenn Mangahas of Glen Furniture House diyan sa Bustos, Bulacan. Bustos ba siya o Baliwag? Alam mo lang, nalilito ako sa Bustos and Baliwag. Talagang nalilito ako dyan, no? Hindi ko ganong maano kung Bustos or Baliwag. Anyway, Bustos, Bulacan ang pagkakaalam ko. Okay? Nagcha-charge tayo. Nagcha-charge. Medyo ganun mga. Bago biglang mag-off yan, ha? Ang pila. Oo. Nakidlat. Ayan, no? So, yun nga. Ang session natin ngayon, maraming lugar ngayon ng walang kuryente. Tama, no? Maraming lugar ang walang internet. Sabihin niyo sa akin yung sitwasyon niyo para kahit papano baka makapagpahatid tayo ng tulong ng halimbawa, wala kayong internet diyan sa lugar ninyo, pwede kami mag-follow up sa mga service provider, no? Halimbawa, diyan sa lugar ninyo sa, let's say, Hagonoy, Bulacan, or anywhere in the Philippines, no? Baka pwede kami tumawag sa Meralco or then i-report namin yung loss of power dyan sa area ninyo, di ba? Kasi kagabi, merong isang ka-airsoft dito sa gawing May Kawayan, Bulacan. So,
nakiusap siya na baka pwedeng tumawag daw ako sa Meralco. Tapos i-inform yung Meralco na wala silang kuryente dahil parang yung fuse daw doon sa poste nag-trip. So, yung ginawa natin ganun, no? After natuwa naman tayo kasi after 2 hours, nagkaroon na sila ng kuryente, merong Meralco na nagpunta raw sa kanila at inayos yung fuse lang naman, no? Hindi ko alam kung dahil doon sa tawag natin yon, kung dahil doon maganda, kung hindi naman okay pa rin naman, at least nakatulong tayo, di ba? Kasi mga earths of no, be sensitive, sumabay yung issue ni Philippine Looper, no? Si Sir Ferdinand, yung Philippine Looper. Sayang yun nasimulan niyang pagbablog, pagko-content kaya lang medyo naging insensitive siya, no? Naging insensitive siya. Nasa panahon kasi ng kalamidad while naglo-loop siya. Tapos gusto niya, medyo bigyan siya ng papuri, ng pagpupugay, no? Yakapin. Nataon kasi siguro kung normal days, walang bagyo, sasalubungin siya talaga ng maayos sa mga LGU. Kaya lang, nagkataon na nasa panahon tayo ng kalamidad di ba? Paano kang uunahin ka pa bang salubungin pag bigyan ng pugay habang yung iba yung lumalaban dun sa yung ng baha, flash flood, di ba? Habang yung iba nakalubog dun magpupugay pa ba sa pagdating mo, di ba? Yun lang yan no? Be sensitive sa panahon ngayon kasi na hindi lahat sa panahon ngayon masaya. Sa totoo lang, mas maraming malungkot, maraming naghihinagpis ngayon, no? Dahil maraming nawalan ng bahay, maraming nasalanta yung kabuhayan, marami, no? Kaya be sensitive tayo mga Airsoft, no? Yan. Magkape tayo, no? Ang sitwasyon dito talaga naman sa amin mahangin. Walang ulan. Actually, hindi. May ulan. Pero yung parang, alam mo yung tinangay lang. Yun. Pero ang malakas dito, hangin. Yun ang pinaka number 1 na kaaway ko, hangin. Kasi, alam niyo naman, di ba, may mga bonsai ako. Yung bonsai ko, possible kung talagang babayuhin kami ng matinding hangin, possible mula dun sa paso, mula dun sa tungtungan na nakapaso, tumumba. Pag tumumba yun, patay tayo dun. Sira, warak yun. Kaya, ayun. Sana lang, wag magpatuloy. Sana makisama yung panahon. Okay? Ayun. Lakas ng hangin. Okay, so ngayon, yun nga tulad na sabi ko, dito tayo mag-review and unbox dito sa garahe namin, no? Para naman, maiba naman yung mood, maamoy natin yung simoy no? Yung hamog na dala ng nature, ng hangin. Okay? Oy, ka-airsoft natin, number 1, Robin Pasha. Mga airsoft, magkape kayo Ano to? Chill lang muna tayo, no? Magkape tayo, mag-almusal tayo. Wala ba tayong almusal? Wala tayong tinapay, pandesal. Wala nga, hindi dumating. Okay. Okay, unit ng ating ka-airsoft, Robin Pasha. Ano yung unit ni Sir Robin Pasha, lo? Asa yung mic mo? Sige. Huwag mong galawin yan, mag-iingay yan. Diyan lang, ganyan lang. Yan. Wag nang hawakan. Yung unit ni Sir Robin Pasha is the High Kappa Allosaurus. Hindi. High Kappa, tapos kung ano yung length niya. 4.1. 4.1. High Kappa, 4.1. Una kasi yung family.
tapos yung size niya, then yung model niya, then yung last, yung color niya. Kung big kasi to, yung pinaka-proper high kappa, yun yung family niya eh. Nakapamilya siya sa high kappa. Actually, dapat 2011 high kappa. Kasi merong 1911. Diba? 2011 high kappa, 2011 high kappa, 4.1 silver edition. Ayun, diba? Meron kasing black nito. Meron black na nilabas. Merong, yan, katulad nito, silver edition, no? So, sabi, 4.1. Ibig sabihin, mas malaki or mas maliit siya dun sa standard? Mas maliit. Mas maliit siya, no? Kasi ang standard is 5.1. Okay? O so ay, hindi na ako makikita pala. Okay, sige. No? Yung standard is, ano? Anong size? 5.1. Ayun, 5.1 yung standard. Ito kasi is 4.1. Mas maliit siya, mas compact siya. Okay? Doon sa standard. Okay, itong unit na to is out of the box. Gwapo na talaga. Okay, gwapo na. Kung mapapansin ninyo, naka front optic, naka rear optic, at saka naka magle na siya. Okay? Yan. Kung babalikan ninyo yung mga vlog ko, way back, mga 2 years, 3 years, 4 years ago, hindi namin ganong kinikater to, itong unit na to. Kasi ito yung unit na sinasabi ko sa mga vlog ko, topakin, no? Hindi namin to ganong kinikater, napakadalang kong i-cater to, way back Pero ngayon, simula nung natutunan namin yung proper upgrade, yung pag-upgrade na gumagamit, pag-upgrade na nagfi-fix outer barrel, nagpo-fine tuning, nagti-trigger job, nagha-hammer protection pad. Simula nung natutunan namin yung ganong upgrade, kinater ko na to. Bakit? Hindi ko to kinikater before itong mga 2011 na high kappa by the Rex family. Ano yan? Irex, T-Rex, Allosaurus, Brontosaurus, Maritesaurus, ganun yan, no? Hindi ko to talaga kinikater before. Kasi nga, masakit to sa ulo. Problema to, sa totoo lang sa ulo. Pero dahil natutunan namin yung fix outer, at sabihin ko muna sa inyo bakit masakit sa ulo. Ang number 1 sakit nito mga to is hindi siya nag-open slide pag katagalan. Okay? Hindi siya nag-open slide katagalan. Tapos, yun ang nagiging topak nito. Tapos, itong slide stopper, mabilis siyang mag-wear and tear, mapudpud. Okay? Yan ang number 1. Tapos, ang barrel nito, naghihiwalay. Ito, lumalaglag to, nagtutupis. Naghihiwalay yan. Yun ang mga topak nito, especially kung yung unit hindi naka-upgrade. Ito tatapatin ko kayo. Huwag kayong bibili ng ganito nang hindi naka-upgrade. Kasi, unang-una, magiging sira sa inyo nito. Hindi siya nag-open slide pag wala na siyang bala. Tapos, lumalaglag yung barrel. Nagiging two-piece, nabibiyak. So, pag ganon, hindi pwedeng idikit yun ng mighty band. Hindi pwedeng idikit yun ng epoxy. No? Kahit anong dikit mo, due to impact, due to recoil, maghihiwalay talaga yan. Yun ang nagiging problema nito. Yun ang nagiging sira nito. Okay? Ngayon, nasolusyonan namin yun sa paraan ng pag-fix outer barrel. So, pag naka-fix outer barrel na yung unit, mas nagiging stable na siya. Okay? Mas nagiging stable na siya, mas nagiging masarap na siyang gamitin kasi na-eliminate na yung glitch niya, yung topak niya na hindi nag-open slide. Nag-open slide na siya. Kasi pumasok na ron yung
fine tuning and trigger job. Na-itono siya ng maayos and na-trigger job siya. Di ba? Sa trigger job kasi lahat ng glitch ng unit, dinadamay na natin. Kaya yung unit, 101% darating sa customer, 101% gagamitin ng customer na maayos, na maganda na. Okay? Yun ang isa sa maipagmamalaki natin na technology na natutunan natin. Yung pag-upgrade nito. Okay, number 2. Ngayon, kinikater ko na to kasi na-correct na nga yung mga glitch. Hindi na siya nagkakaproblema. Ganon kasi ina-upgrade na namin. Kaya ako, ang payo ko sa inyo, kung yung ganito hindi naka-upgrade, nako po, sasakit ang ulo nyo dyan. No? Hindi sa sinisiraan ko yung unit or yung seller, pero sasakit po ang ulo nyo, sa inyo mapupunta yung problema. Problemado tong unit na to. Pero pag in-upgrade siya, talaga naman, papalag at papalag. Pwedeng-pwede na siya. Okay? So, itong unit na to, the 2011 High Kappa 4.1 edition, yung 5.1 mas mahaba ng bahagya, 4.1 edition, silver edition. 4.1 pala, 4.1 silver edition. Okay? Ayan, kung makikita nyo out of the box, naka-upgrade, tapos internals niya, naka-upgrade pa. Di ba? Talagang panalong-panalo. Di ba? Talagang masasabi mo na okay yung unit. Okay? Ito unit ng ating Airsoft, Robin Pasha of Tulunan, North Cotabato. Hindi ba nadamay sa bagyo itong North Cotabato or sa Lindol? Hindi. Pero itong mga unit na sabagay, Bayanihan, Butuan City, parang mga Mindanao yata itong tatlo, no? Tatlong going Mindanao. Okay? Okay, no? So, okay to, safe to. Robin Pasha, Tulunan, North Cotabato. Ito po yung unit nyo, bossing. Ito po yung ida-demo. Yung test fire natin mamaya. Okay? The next unit natin is si Lorenzo Cordova of Bayanihan, Butuan City. Okay? Ang unit naman niya, from the 2011, tatalon tayo sa 1911. From the modern, tatalon tayo sa classic. From the millennial na barrel, tatalon tayo sa matandang barrel. Why matandang barrel? Itong model na to is a 1911. Okay? Matandang barrel na talaga to. Matanda pa sa mga lolo natin to eh. Kasi kaya nga 1911, ibig sabihin, nilaunch siya way back during the 1911. Di ba? Kaya nga di ba? World War II pistol to. Di ba? Pasok to sa World War II pistol. Parang yung 1911 D-Day. Di ba? Ayan. What is good and special about this unit? Ito ba upgraded? Hindi pa. So, pengi ako ng pang-upgrade. Ha? Alam mo yan? Kung ano? Okay. This unit is a 1911. Upgraded na to ng fine-tuning ng... Sige, dadamay ko na. Upgraded na to ng fine-tuning and trigger job. Ibig sabihin, itong unit na to, sasabay na rin dito. Pero, hindi siya naka-fix outer barrel. Okay, ayan, makikita nyo kasi natin, ilock natin manually, ayan to. Makikita nyo itong barrel na to. Umakalog, di ba? Kasi hindi pa siya naka-upgrade ng fixed outer barrel. Itong unit na to, basta natin, ilock natin, kaya makikita nyo, hindi siya kumakalog. Wala siyang vibrate, hindi siya umaalog kasi naka-convert na po ito ng fixed outer barrel. Ayan, no? Ito, naka-convert na siya. Okay? Bakit hindi mo i-convert, big man? Nagko-convert ka naman. Yan ang mga tanong. Classic kasi itong unit na to. Kung gusto kong i-convert to, pwede. Pero, kaya ka bibili nitong ganitong unit kasi bumibili ka ng classic. Di ba? Kasi ganito yan. Kung gusto mong modern,
Kung gusto mong modern na unit, huwag ka nang bibili nito. Di ba? Bumili ka ng modern. Pero dahil gusto ng bossing natin, classic, ito yung ibibigay natin. Di ba? Walang iniwan yan eh. Gusto mo ng kotse na Honda Type R, modern yun. Di ba? Pag gusto mong modern. Pero kung gusto mo ng classic, di bumili ka ng 1980, 1970 Toyota Corolla. Classic na yun. Di ba? Kanya-kanyang taste yan eh. Di ba? Kung gusto mo ng mga classic look, bumili ka ng Harley Davidson na motor. Di ba? Na classic. Ngayon, kung gusto mo ng mga modern, bumili ka ng big bike na Ducati. Di ba? Yun nga. Yan yun, no? Ngayon, kung bumili ka ng classic na Harley Davidson, napakapangit naman kung pupunuin mo siya ng mga utility box, ng mga GB box, ng mga box sa mga kanan, kaliwa at saka sa likod niya, di ba? Bagay yung mga box sa adventure bike na modern, na Ducati, BMW. Pero kung ilalagay mo yun sa classic na Harley Davidson, hindi bagay yun. Ganon din to. Ano yan? Ako na. Dapat kinuha mo yung isang buo ko. Kasi, talaga mapag-ano ka na. Dapat kinuha mo kasi ipapakita natin eh. Pero nandito na to eh. Okay na to. Pinigtas mo na eh. Tama na to. Pero sa susunod, kunin mo ng buo. Ha? Para maipakita natin dun sa mga viewers kung paano at saka saan natin kinukuha. Okay? Baka akala nila namulot lang tayo ng dumi kasi ilalagay natin dun. Okay? Yan. Classic po ito. Ito pong hawak natin. Tanong ng iba, bakit hindi mo i-fix outer barrel? Hindi natin ipinifix barrel ang isang unit kaagad. Lalo na kung classic. Kasi may mga taong gusto ma-maintain yung pagiging classic. Okay? Ayaw nila ng mawawala yung pagiging classic. Kaya hindi natin agad pinifix outer barrel, maliban na lang kung i-request nung tao na, Bigman, gusto ko kahit classic yan, naka-fix outer barrel. Wala tayong magagawa ron. Diba? Yun. Ngayon, mapapansin nyo yung unit. Yan, tingnan nyo. Yung rear sight niya is conventional na fixed iron sight. Okay? Yung front sight niya, conventional din na fixed iron. Kasi nga, classic siya. Okay? Kung mapapansin nyo to, ito, meron tong rail. Para saan yung rail look? Para sa mga accessories at laser. Yung rail, tatandaan mo, para sa mga upgrades. Ano ba yung mga upgrades? Laser, Flashlight. flashlight, etc. Tatandaan mo yung mga sinasabi ko, ha? Pag nagbablog ako, nanonood, nakikinig ka. Huwag yung kung ano-ano ginagawa mo, ha? Okay. Ayan. Yung rail dito sa ilalim is para to sa mga upgrades. Laser, flashlight, o kaya yung mga accessories na carbon kit, ganun. Pwede mong ilagay dyan. While dito, modern, classic to, wala siyang mga rail. Okay? Kasi, way back, wala namang mga rail nun. During the 1911, ibig sabihin, nung nilaunch to, wala pa namang mga rail nun. Okay? Kaya, hindi required, hindi na nilalagyan. Okay? Pero kung makikita nyo, meron din naman tong mga twist na nakatago. Ano yung mga twist na nakatago niya? The magazine. Normally, ang isang 1911 is a low capacity unit. O ibig sabihin, yung malalagay ng magazine niya is limited lang, iilan lang. Pero yung 1911 kasi na iba, ang mailalagay mo lang na bala sa magazine is 14 rounds. Pero ito, sabi ko nga sa inyo, meron tong twist
Okay? Meron tong twist. Ang malalagay mo rito is 27 rounds. Di ba? Panalong panalo ka. 27 rounds eh. Imbis na magdo-dual magazine ka, single magazine na lang. Di ba? Imbis na bibili ka ng dalawang magazine kasi 14 rounds. Siya nakakabitin, di ba? Ngayon, single magazine lang siya. Kasi, may twist tong unit na to. Hindi siya single stock. Parang walang ilaw. Yung mic. Meron ba? Wala. Check mo kung may audio ko, Gail. Dito meron? Wala. Meron. O, bakit walang mic? Walang ilaw? Wala. Nagcha-charge? Ay, hindi. Hindi nagcha-charge? Hindi. Bunutin mo. Ano nangyari? Meron ka ng meron. Doon na lang ako kumukonek ng audio. Tinitignan mo yung audio, kung audio ba ng mic o audio ng cellphone. Saksak na. Saksak mo. Grabe ka. Yan. Walang ilaw eh. Wala pa. Ito rin eh. Ba't nagbiblink? Lobat? Tignan ko lang, please. Sasabay yung casing kasi dali mga Orso, pa-check natin yung audio natin. Parang naglolo ko yung mic eh. Kaya hindi dito magpapano rin. 56, mababa na nga. Hindi na siya makaano. Sana malinaw yung audio. Ilang percent na yung battery? Ha? Clear. 19. 19? Ah, bunutin mo na yung mic, charge mo. Tapos, sana malinaw na lang. Ah, lagay mo yung charger na yun. Yan. Okay, akin na yung mic. Tignan ko sa ibang cellphone. Sandali mga Orso pa. Siya hindi aabot pa yung cellphone na pero nga ako yung cellphone mo. Ayaw. Walang ilaw. Ha? Walang ilaw. Ano na? Walang ilaw. Oo nga eh. Ba't ganun? Hindi naman. Kanina meron eh, no? Sige nga, ay charge mo muna. Ayun no, so let's go back to the main topic. Ito, ano na to? Dual. Okay, dual ano siya? Dual stack. Yung iba, single stack. Lalakasan ko na lang yung boses ko. Doon ka sa loob, tignan mo kung clear. O baka mas maingay yung hangin eh. Ayan na, dual stack. Yung iba, single stack. Kaya ito, mas marami siyang malalaman. Mamaya makikita nyo, yung proper orientation ng bala. Makikita nyo, left, right, left, right, left, right, left, right. Kaya siguradong mag-e-enjoy kayo rito, no? Okay, shoutout ko muna. Good morning, sabi ni Alan Villaris, no? Sarap niyan, kape din ako habang nanonood. Cheers, sabi niya. Alfonso Adoremos, good morning po. Good morning, Sir Alfonso, no? Ronaldo Di Malanta, good morning. Good morning, Sir Ronaldo, no? Good morning, bossing, watching from Davao de Oro, sabi ni Christopher Ang. Hello sa iyo, Sir Christopher Ang. Hello. Clear po sound, big man, sabi niya, no? Okay, so let's begin, no? Okay, so itong unit na to is a Tokyo Marui grade na unit. Ang Tokyo Marui grade na unit, ito yan ito.
Ang Tokyo Marui grade na unit, pag nilalagyan mo ng gas, sumisingaw. No? Ilang percent nung nilalagay mong gas, sumisirit, sumisingaw. Which is, hindi ko gusto. At malamang sa malamang, hindi mo rin gusto. Diba? Which is, hindi ko gusto at hindi mo rin gusto. Meron kasing paliwanag dyan kung bakit yung ibang hangin sumisingaw. Ganito, paliwanag natin ha. Dito nyo lang malalaman yan. Dito nyo lang malalaman yan sa Big Man. Sa Japan, nag-originate ang Tokyo Marui. Okay? Sa Japan, malamig. Saan ang green gas? Ang green gas natin consists of liquid nandito sa babang part, then air nandito sa taas. Okay? Pag ito, maglo-load ka ng green gas sa unit mo at patayo mo ni-load, what you will transferring on your magazine is the air formation. Mahina yun. Kaya natin tinatao para ma-transfer natin yung liquid formation. Yung liquid na laman nito. Then, pag na-transfer natin yung liquid na laman, dito sa magazine, ang tendency, yung liquid na laman na naisali natin dito will form an air on its own. Based na rin dun sa available space doon sa magazine. Okay. And the reason why pag Tokyo Marui, dahil Japan yan, sumisingaw, dahil ibang lamig doon, Japan technology and Tokyo Marui, hinahayaan niya na yung liquid dito ang i-transfer mo sa magazine. Okay? Hinahayaan niya na yung liquid transfer sa magazine, na yung available space is ilabas niya yung hangin. Yun. Ako, nasasayangan ako sa ganun. Pero, syempre, paraan yun ng mga Hapon. Kasi, dun sa kanila, malamig. Di ba? Nagyayelo. So, para makapaglaro sila ng continuous, ganun ang gagawin nila. Ngayon, dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman ganun kalamig, hindi naman nagyayelo. Kaya dito, hindi natin i-adapt yun. Bagkus, innovation papasok. Okay? Kaya dito, ginagawan natin ng paraan yun. Diba? Tignan nyo to. Hahanginan ko ha. Tignan nyo. Napansin nyo, sumisingaw. Ngayon, ginagawa natin ng paraan yun. Ginagawa natin yun. Ina-upgrade natin yung unit. Okay? Susunod ha. Huwag ganito ha. Bibigay mo sa akin yung mga tools. Ayoko yung ganito. Para makikita ng bawat ka-airsoft kung paano natin ginagawa. Okay, ayan na. In-upgrade na natin ngayon. Kita nyo, simpleng-simple lang, no? Kasi dito sa Big Man, kumikilos tayo ng may isip, kumikilos tayo ng may utak. No? Yung unit, technology ng Japan, iba yung weather dun eh. 'Di ba? Iba yung paraan nila dun eh. Dito sa atin, iba rin yung weather natin dito, iba rin yung paraan natin dito. Kung kanina to, percentage of the air lumalabas, sumisingaw. Tingnan nyo ngayon, walang sumisingaw. Tingin ko ha. 1, 2. Walang sumisingaw. Kasi nga, in-upgrade natin. Ha? Kitang-kita nyo naman, actual, di ba? Wala eh. Hindi natin hindi nyo masasabing peke yung mga upgrade natin. Talagang nakikita nyo ng personal eh, di ba? Yan. Okay, kita nyo. Nalagyan natin, ha? Yan yung i-demo test file natin mamaya. Masyadong masyadong naging matagal. Kasi, sabi ko nga sa inyo, tayo chill-chill lang, di ba? Kwentuhan lang. Brownout ba dyan, sir? Hindi brownout dito.
Nagtataka nga ako dati, konting hangin, magba-brownout sa amin eh. Akala ko nga kagabi magdamag, magba-brownout, pero hindi nag-brownout. Okay, sige. Mamaya na to. Kasi, yun ito ng ating ka-airsoft eh. Pero isa-set up pa. Kasi wala pa yung ano niya, scope. Okay. Nabababa lahat yung laman ng Montero kagabi. Naibalik. Okay. Sige. Unahin natin yung kay Sir Robin Pasha. Sabi ko nga sa inyo, modern to, no? Ito hindi na to kailangang i-upgrade yun sa magazine kasi hindi naman to mainis. Hindi naman Tokyo Maru respect to. Okay? So, dito muna tayo. Number 1, don't forget to use a silicone oil. Lagi sa mga unit ko, kahit tuksoin nyo ako, silicone boy, silicone oil master, ganyan yung mga tukso nila sa akin eh. Tukso yan ng mga haters natin. Okay lang, edi tuksoin nyo ako ng ganun. Eh wala namang harm na magagawa sa akin, di ba? Okay lang na tuksoin nyo ako silicone boy master, silicone oil master, silicone boy. Wala namang harm na magagawa sa akin. Bagkos, yung unit, titino. Di ba? Ginagawa nila yon kasi, ano yon yung mga haters ko na yon malamang sa malamang, yung unit kasi, na binili sa iba, na binili sa kanila, gusto nila masira agad. Kasi pag yung unit nasira agad, paggawa ka agad. O kaya, palit ka agad. No? Ganon kasi yung mindset ng iba. Pag ang mindset mo, negosyante ka, gusto mo, bumili sa'yo yung tao. Gusto mo, sana masira agad yung unit. Bakit? Bakit gusto mo masira agad? Para magpagawa na magpagawa. Yung magpa-repair palagi. No? Negosyante mindset yun. Magpa-repair ka palagi, mayat maya, nasisira, kaya gusto mo, masira yung unit. Kaya hindi mo tinuturo yung tama. Okay? Dito sa Big Man, hanggat maaari, ayaw ko masira yung unit. Diba? Kasi bakit? Lifetime warranty po ako. Kaya tinuturo ko, kaya ganito na lang yung effort ko kung paano ako mag-vlog. Kasi lifetime warranty ako. Imagine niyo na lang, ito, binili nyo to. Ito binili mo. Imagine mo, makatatlong sira ka doon sa unit. Makatatlong sira ka doon sa unit kasi hindi mo alam yung tama, yung proper na paglalaro. Magkano yun? Magkano isang paggawa sa gunsmith? 700. Yan ang rate ko sa gunsmith ko. Minimum yan. Okay, no? Bakit yun ang rate mo? Parang ang taas. Baka may mag-ano sabi dyan, ha? Yung gunsmith ko kasi nanggagaling pa sa Pampanga. I'm from Bulacan. Nanggagaling pa sa Pampanga. Although sinasagot ko naman yung transpo niya. Kaya lang, just imagine the effort, di ba? From the Pampanga. At saka hindi naman sa pagyayabang, hindi sa pagmamalaki. Nasa Big Man ang isa sa pinakamatitinong gunsmith. Pinakamagagaling mag-DIY, pinakamagagaling mag-solusyon na gunsmith. Hindi ito yung tipo ng gunsmith na papagastusin ka. Kung kaya niya rin lang doon sa lamesa niya, solusyonan yung isang bagay, susolusyonan niya. Yun ang binabayaran ko sa kanya. Okay? Hindi ito yung tipo ng gunsmith na bili ka ng ganito, sir. Bili ka ng ganito. Sir, wala na to. Sir, palitan mo to. Hindi ito yun. Kaya ang swerte nyo, kung halimbawa magpapagawa kayo sa amin, hanggat maaari pag-ubrahin ng pinaka-proper, meron kasi pag-uubra na improper na eh. Yung susolusyonan, yung gawang doon ni Sir Marquez, hindi kami ganun. Okay? Imaginein mo to, binili mo, tapos hindi ko tinuro yung tamang paggamit, tapos masisiraan ka ng 3 beses. Sa 700, sino magsha-shoulder nun? Lifetime warranty ako. Ako magsha-shoulder nun. 3,700, 2,100. Saan uuunin yun? Diba? Kaya sa una pa lang, itinuturo ko na kung paano yung proper, kung paano yung tama. Kaya sa una pa lang, pinapagamit kita ng silicone oil. Kaya sa una pa lang, sinasabi ko, gamitin mo 12 kg lang. Okay? Kasi kung hindi ko sasabihin sa'yo, gagamitan mo to ng 14 kg, warak to.
Kung hindi ko sasabihin sa'yo, hindi mo siya isi-silicone oil, warak to. Kung hindi ko sasabihin sa'yo yung tama, kung saan-saan mo lang siya isi-silicone oil, hindi dun sa proper, warak yan. Oh. Diba? Sino magsasuffer? Number 1, ako mapapagastos. Number 2, ikaw mahahassle ka. Bakit? Imbis na naglalaro ka, nagpapagawa ka. Diba? Yun. Kaya ako, ganito yung effort ko na i-vlog ang bawat unit. Kung tutusin, dagdag trabaho to ha. Halimbawa ito, nag-order, Robin Pasha. Okay, pa-ship mo na agad. Pwede yun. Okay, video mo lang, paputokin mo, pa-ship mo na agad. Pwede yun. Tulad ng ginagawa ng iba, di ba? Oh, halimbawa ito. Halimbawa, hindi ako si Big Man, si Seller A ako. Okay, sige. Lalagyan kong gas pack. Sir, ito po yung unit nyo ha. Ipapaship na po namin. Pak. Okay, sir. Okay, gumagana. Paantay na lang po. Nandiyan na sa inyo. Si Seller A yun. Pero hindi. Dito kay Big Man, ipapakilala ko sa iyo yung unit mula ulo hanggang paa. Ipapakilala ko siya sa iyo bakit siya hot. Bakit siya modern? Ipapakilala ko sa iyo. Tapos, ipapaunawa ko sa iyo kung paano yung tamang paggamit. At yan ang matututunan mo ngayon. Okay? Number 1, magazine. Sa magazine, merong output bulb, merong inlet bulb. Okay? Importanteng malagyan mo yan kasi ang output bulb and inlet bulb may mga spring and O-rings. Okay? Yung O-rings, due to exposure sa moisture and sa chemical na dala ng green gas, through time nagbe-brittle. Okay? With the presence of silicone oil, yung unit is, yung rubber is hindi magbe-brittle. Kasi lubricated siya. Yun ang silbi ng silicone oil doon sa mismong magazine. Okay? Iba ang silbi ng silicone oil sa mismong unit. Kaya napakaganda kung ikaw consistent ang paggamit mo ng silicone oil. Imbis na yung unit mo tatagal lang ng 2 years, 3 years, tatagal siya ng 5 years, 7 years, 10 years. Okay? Number 1. Output valve. Press the valve, then spray. Kunti lang. Okay? Bakit mo kailangan i-press? Bakit sabi nung iba, wag daw gagalawin, wag daw susundutin yung output valve? Okay. Sabi ng iba yon. Pero, kaharap mo na to si Big Man. Okay? Sinasabi ko sa iyo to. Okay lang na i-press mo, bahagya lang naman. Kaya mo ipe-press para mag-open. Para pag in-spray mo ng silicone oil, yung oil papasok sa kaloob-looban. Kasi open yung valve. Pag hindi open yung valve, useless na sprayan mo dyan. Kasi pag itinaob mo, tutulo lang. Okay? Does it make sense? Yeah? May sense, di ba? Kaya mo i-press ng bahagya. Hindi mo naman susundutin ng sagad. Di ba? I-press mo lang ng konti. Actually, hindi mo nga mape-press ng sagad kasi hindi naman kakasya yung daliri mo dyan. Napakaliit lang ng opening. Saktong-sakto lang para ma-press mo ng bahagya at pumasok yung oil. Okay? Okay. Then, after sa output valve, sa inlet valve sa ilalim. Yun. That's it. Tapos. Walang 20 segundo na gawa nating sprayan to. Yun lang ang kailangan mo. It only, di ba? Para ma-maintain yung barrel mo. Okay? Unit. Kung dito, ang inaalagaan natin is yung valve, spring and o-ring para hindi siya mag-brittle. Sa unit naman is para less ang wear and tear. Sa unit dito sa unit nagaganap yung kiskisan. Ang pinakasilbi ng silicone oil, compare mo into lubricating oil. Ang lubricating oil, once na in-spray mo at natuyo at na-wash out, wala na. Tapos na ang trabaho niya. Ang silicone oil, the more na natutuyo, the more na bumubuti yung unit mo. Bakit? For example, this is the surface A and this is the surface B. Nilagyan mo yan ng silicone oil. Natuyo sa pamamagitan ng na-wash out, nahanginan, or natuyo ng normal.
whatever, okay lang yun. Nilagyan mo silicone oil. Nilagyan mo rin itong silicone oil. Ito yung magkikis-kisan. Okay? Dahil sa silicone oil, nag-iiwan yan ng very thin film that we cannot see by our naked eyes. Okay? Nag-iiwan yan ng very thin film, clear na thin film, to protect the surface. Once na itong surface B and surface A nagkiskisan, zero wear and tear. Because ang unang mapupudpod, ang unang masisira is yung very thin film na lumapat dyan. Yun yung content ng silicone. Okay? Ang lubricating oil, dudulas. Pag natuyo, wala na. Pero, kaya nga merong silicone oil. Di ba? Meron siyang liquid formation, then meron rin siyang silicone content. Once na matuyo yung liquid or ma-wash out, the silicone will remain. And the silicone will give you the protection. Yun. Okay? Ayan. Sige. Sa unit na pala tayo. Kasa, ilak, manually, sprayan natin number 1 ang nozzle. Then, sprayan natin number 2 ang slide stopper. That's it. Wala pang 20 segundo, tapos na. Diba? Kung you will combine maintenance, wala pang 30 seconds, tapos mo tong both unit. Matagal ang aabotin ng unit mo pag may silicone oil. Without the presence of the lubricant na silicone oil, sandali lang yung unit mo. Okay? Ngayon, hindi ka pwedeng gumamit ng used oil, ng gear oil, ng cooking oil, hindi ka pwedeng gumamit ng WD-40, hindi ka pwedeng gumamit ng mga yan. Okay? Kasi may mga acetone content ang WD-40. The acetone content is, paano ba sabihin ito? Is harmful sa mga rubber and sa ABS plastic. Okay? Ang unit natin merong rubber, which is the o-ring. Ang unit natin may ABS plastic, which is the nozzle. Yung acetone content, gagawin niyang brittle, malutong yung mga materials na yon. Kaya hindi mo pwedeng gamitin. Okay? Meron na. Ito. Bakit ko sinasabi na kailangan 12 kg? Kasi pag hindi ko sinabing 12 kg, hindi kita ginaid, gagamit ka ng kahit anong gas. Sad part, ang magamit mo is the 14 kg. Yung unit mo, masisira, mawawara. Okay? Gas. Okay. Yung unit, naka-upgrade, naka-fine tuning, naka-trigger job, hindi mo kailangan ng madaming gas. Ang kailangan mo lang, 2 seconds. Yung unit mo, yung 2 seconds, kaya mag-perform ng 40, 50, minsan 60 rounds, depende sa kondisyon ng panahon. Pag malamig ang panahon, mahina ang airsoft mo, malakas siyang kumonsumo ng gas. Pag mainit ang panahon, yung airsoft mo matipid sa gas, at the same time, umikembot, malakas. Okay? Upside down, tandaan nyo ha, upside down. Kasi what you want to transfer on your magazine is the liquid on the canister and not the air. Okay? Upside down, then press down. 1, 2 seconds. Enough. Sobra-sobra in 2 seconds para sa isang buong full rounds at saka sa another rounds. Okay? Lagyan na natin ng oil. This is the reloader. Kung meron ka nito, goods. Kung wala, okay lang rin. Optional to. Hindi ka na maobligado nito eh. Kung gusto mo magmano-manong lagay, pwede. Kung gusto mong ano ba to? Mas madali, mas madali, mas maganda, gumamit ka ng reloader. Okay?
preloader. Atake natin ito pababa. Place your right thumb. Gamitin mo yung dalawang kamay mo, gagamitin mo ha. Hatakin mo to. Place your right thumb here. Kasi hindi pwedeng palagi mo itong nabibitawan kasi there will come a time na mababasag to. ABS plastic lang to ha. Ito. Diba? Masisira to pag nabibitawan mo. Kasi sa lakas ng spring, humahampas dito. Delikado. Hatak. Place your right thumb here para kung mabitawan mo to, sasaluhin ito. Then, hold it tight. Pag naibaba mo na, dito mo ilalagay yung bala sa baba. With the use of reloader, pump lang. Okay. Maximum rounds na pwede mong ilagay sa magazine mo is 27. Pero, bawasan mo. Huwag mong isagad yung 27 kasi yung spring mo masisira. Hindi proper yan. Bungi-bungi. Pangit yan. Okay? Pag ganyan, kalugin mo sideways para umalain yung mismong bala, mawala yung bungi. Grabe, tikas ng ulo ng bibis. Hindi kasi nadamihan ko eh. Ayan na. Okay, ayan na. Makikita nyo, kanina bungi-bungi, di ba? Ngayon, wala na siyang bungi. Okay? Yan, ganyan ha. Yan ang proper. Okay? Ngayon, meron ng gas, meron ng oil, meron ng bibis. Meron ng gas. Pasok natin ngayon. Asa. Ready to fire. Okay? Firing tayo ha. First 3 rounds, ipapakita ko sa inyo. Hindi. Kaya mo bang iharap yung camera? Kaya mong iharap yung camera na hagip ako, hagip din yan. Tingnan mo nga. Kung kaya ng camera, na hagip ako, hagip din yung target. Bunutin. Sige, bunutin mo. Hindi, ganun mo lang, harap mo lang. Iharap mo lang dito. Correct po. Hindi pa. Hindi ba hagip yung target? Ganun onte. Sige, di pa natin target. Wala naman tao. Yan. Hagip ako, hagip yung target. Wait lang. Alisin mo muna ito. Ito din. Yan. Okay. Yan. Okay. Parang Nick Banayo to, no? Testing ng anting-anting. Okay. Firing. Firing tayo mga kaersa pa. Pasensyaan nyo na. Ang gamit kong target yung empty green gas bottle. Firing. Sarap, no? Nandun ka sa garahe mo, nagkakape ka, naalis ka ng stress. Firing! Diba? Yan ang sarap niyan, okay? Tapos syempre, ubusin na natin. Sige. Tignan natin, ngayon meron pang bala, okay, si Lucas, okay? Dito mo patamaan. Yan, dyan sa mga yan. Yan ha, kasi para tutumba siya. Nagba-bounce back pag sa baba eh. Sige. Tapos ikaw. Kailangan 3 bala lang ubusin mo, Lu. Okay. Naubos ang gas? Ayun. Hindi, wag muna. Para paliwanag natin. Mga karsok, ayun, ano nyo,
Napansin ninyo, nawalan siya ng gas, di ba? Bakit? Dapat hindi. Bakit? Kasi nga, malamig yung panahon. Di ba? Kaya siya naubusan ng gas kasi malamig yung panahon. Ayan, no? Ang bilis lumamig. No? Ang bilis lumamig. Ayos mo, ayos mo. Tapos ang sali, ha? Ayan. Ang bilis lumamig. No? Kaya ganun. Ngayon, syempre, maglagay tayo. Maglagay ulit tayong gas. Pag maglalaro kayo, make sure nasa mainit kayong lugar. Huwag kayong maglalaro sa malamig na lugar kasi mabilis mauubos yung gas. 1, 2. Ha? Pero, umuulan kasi na yun eh. Ano nangyari? Wala nga dun, kakanto. Nakakantoan ka. Dapat binaril ko na lang ng bibis yan eh. Dito ko, tumakas ako. Oo. Okay. Kasa ulit. Ready to pa. Shane. Puka rito. Go, go! Mamaya natin yung mga bakati natin green gas. Ihilera natin mamaya. Ha? Ayan. Nandun lang. Sa likod. Dito ka! Hindi ka nakita dyan. Kaya nga, dito ko. Kailangan makikita yung target eh. Sige. Ayos yung target. Ikaw, pakita mo rin look, syempre. Kailangan. Pasensya na kayo ha, hindi kami ganong makalayo kasi mahangin sa paligid. Kung lalayo kami, baka hanginin lang yung bala. Ayan, no? Baka sabihin nila, tokis tayo ha. Tignan nyo yung mga dahon, no? Ayan ha. Ayan. Okay, gumagalaw. Kita nyo, lakas oh. Ayan, tingnan nyo ha. Baka sabihin ng iba eh. Ayan ha. Kaya hindi kami makalayo, kaya nandito lang kami sa garahe dahil malakas talaga ang hangin. Okay. Look, 3 bala lang ha. Okay, firing. Malupit. Diba? Yan ang sarap, di ba? Ayan, okay. Yan, nakita nyo naman, di ba? Ang sarap na yun nga, sabi ko, ang sarap na gamitin tool yung airsoft sa mga bonding moments ninyo. Huwag din yung gagawin biro na ipagsawalang bahala nyo. Diba? Minsan lang kayo magkikita-kita tapos wala kang airsoft na gagamitin. Masarap mag-airsoft. Masarap gawing tool yung airsoft sa pag-bonding. Okay? Ngayon, kung wala kang tool na gagamitin, alam nga namang ngiwian lang kayo magkakabarkada, ngiwian lang kayo magkakapamilya, puro usap-usap. Di ba? Pero kung meron kayong pak, di ba? Ginagamit na target, magiging masaya. Samantalayin natin, nasan na yung mga collection mo? Naka-display na? Wag na. Minsan na lang mag-i-raid natin yung collection ni Lucas na airsoft. Ilan lang naman yan, ilan? 3. Ayan. I-feature natin. No? Okay? So, busin natin to mga airsoft, no? Ang pinaka-proper sa paggamit ng airsoft, always finger out. Okay? Pasok lang kung pasok mo lang kung hindi mo na kung magpa-fire ka na. Firing! Okay. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating airsoft, grabe. Ang tagal nitong unit na to. Oo nga, 59 minutes na. 1 oras pa lang. Idol, 8K budget pistol sana. John Noel Sargento. Bossing, kung mag-i-inquire ka, wag sa comment section. Huwag ka magbanggit ng presyo sa comment section. Nakaabang ang mga scammer. Diba?
Yan, nagbanggit ka, nagangas ka, nagyabang ka sa comment section. Ang gagawin sa'yo, i-PPM ka na ng mga scammer. Uy, i-PM mo yung John Noel Sarmiento. Scamin natin. Sige na. Ganun yan, di ba? Nagpakita ka ng ano eh, nagpakita ka ng ano, pagka-interest manginginig ang mga scammer. Bandang uli, maloloko ka. Akala mo kami yung kausap mo. Di ba? Yan. Kaya ano, bossing, mag-message ka po, no? Meron tayo para dyan sa sinasabi mong budget na yan. Meron po tayo. Okay? Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan, pagpalain po nawa kayong palagi sa inyong pong mga tinatangkilik at kabuhay. Salamat po sa Diyos sa pag-iingat po sa inyong sambahayan. Salamat po, Michael Angelo Alarcon, no? Okay, UP yung canister, yes. Sisiw yun. Pag na-follow up pa yun, Alan Villaris, butas na yun. Okay? O sige, okay, ito na. Siya nga pala mga airsoft, hindi naman napakalaking abala sa inyo, nagagawing abala sa inyo, baka naman pwede pa i-share niyo yung live video natin, ha? Okay. So, yung unit, bago itabi, make sure punasan yung mga excess oil. Sa magazine tsaka sa unit din, pasingawin. Higpit. Huwag na natin pasingawin, sayang. Lagyan na lang natin ulit ng bala para ma-fire. Okay? Another round. Look. Oh, lumayo ka naman. Oh, yan. Medyo malayo ka. Kahit dito mo na lang itapan. Okay. Yan. Wait lang. Okay. Parang tinik, manayo. Commander, bantugan. Fire. Layo. Akala ko, hindi mo pa mapapire eh. Pusin na natin. Okay. Okay. Open slide. Ayos mo na yun. Baka masagasaan yun. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Then next unit natin, meron pa rin gas. Grabe, tipid. Pakawalan na natin. Okay, unit ng ating airsoft, Robin Pasha. Tulunan, North Cotabato. Bossing, ito na po yung unit mo, ready for packing and ready for shipping. Then next unit. This is the Budget Meal 1911 classic unit, all black, matte black. Walang ganong abubot, walang ganong accessories. Okay? Plain and simple lang siya. Makikita nyo, napakaganda niya. Bagay na bagay sa mga tatay-tatay natin kasi classic nga siya. Okay? Number 1, silicone oil, rest the valve. Ito. Press the valve, then press, spray. Konti lang naman, then dito sa ilalim. Okay? Then dito, basta sa unit, i-lock manually, spray sa slide stopper. Then, spray tayo doon sa nozzle. Medyo minamadali ko na. Ang tagal ng vlog natin. Okay, then release, then rest. Ngayon, upgraded na nga to, ha? Okay, atak pababa. Lagyan natin ng bala. Sabi ko kanina, normally, ang 1911 is a single stock unit, but this is a dual stock. Kaya ang dami malalaman nito, ha? Okay? Yan, kalugin natin. That is the reason why nakikita nyo kung minsan kinakalog ko, ha? Para ma-align natin yung bala, left, right, left, right, left, right. Mga ka-airsoft, share nyo itong live video ko. No? Malaki ang magagawa kasi ng pag-share ninyo eh, no? Malaki ang magagawa sa community natin. Okay? Yan. Share nyo po. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay? 1911. Kuya Alo, fire ka. Ito ka. Sino pa pa? Yan. Wala sa kaya. Yan.
Upo ka. Huwag ka nang lumayo gano'n, huwag ka nang... Nagpamamala, Robin Padilla ka pa eh. Yan. Oh, siya. Sa ulo mo barilin para tumumba. Ayun. Tapat na, Ching. Okay mga Airsoft, open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Tama ba ako? May bala pa, boss. Hindi pala nag-open slide. Okay, may bala pa nga pala. Firing! Inubos natin. Open slide kasi wala nang bala. Release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, unit na ating Airsoft, Lorenzo Cordova o Bayanihan, Butuan City. Okay. Mga Airsoft, tuloy natin yung rifle mamaya. Isa-set up ko lang ng scope. Okay? Pa-share po yung live video. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libang. Yun po ang paglalaro ng Airsoft patid po sa inyo. Inyong likod, Big Man. Upload mo yun sa YouTube.